So, andito kami sa Adobo Queen sa Hamilton. And sinama namin si tita. And daming Pinoy foods dito. Tapos dito meron silang hot pandesal. Tapos ayun o, meron silang mga ube. Hopya yan. Munggo, pork. Tapos may parang karinderya. Ayan. Ayan, ang dami. Tapos marami rin silang cake dito. Bumili si Christine ng half roll ng Goldilocks. $17 yun. Tapos ito, ayan, kagaya niyan, mga puto. $4.49. Yung ube halaya ganito kalaki, $4.99. So, ayan, tignan nyo. Para siyang grocery. Yan. So, itong bibili natin, ang pandiregla, also known as kalihim. At ito, $2.69 useless. Kunin, crave na ako. So, ayan, bumili rin tayo ng aras caldo. Kumukuha na ng topping si kabayan. Ano yan, be? Bawang? Sumangkot lang. Ayan, di na yan makatiis. Kakain ng lugaw. Be, baka tumapon yan kay Aster, ah. Sagot ka sa akin. So, ayan na ang fresh pandesal ni Christine. Di ko lang alam magkano dito. Parang $2 yata isa. Charing, $6.99, 12 pieces pala yung pandesal. Ayan, fresh siya. Freshly baked. What is up mga kabayan? So, today is yung moving day namin ng mga malalaking gamit. So, yun, hinintay ko lang sila, Christine tsaka si Harry. Kasi sila yung katulong ko. And may pasok ako si Angel, kaya di siya makakasama. So, yun. Itatuloy na namin yung sofa tsaka yung bed frame. Tsaka yung iba pang lalaking gamit na pwede namin madala. Yun, naghahakot-takot na kami. So, ito pa yung mga gamit namin nakakakotin. Madami-dami pa. Yun o. Sobrang lamig dito sa labas. Ito mo. Yan guys, papunta na kami ng condo. Ito na yung mga gamit muna. First batch pa lang yan. Sa ilalim dyan. Sobrang lamig sa labas. Hirap magkakot. A few moments later. So yun guys, nandito na kami. Ito yung moving room. Ito nakabukas na. Tapos diretso na siya sa elevator dito. This is reserved for us, right? Yeah. Tapos ayan. Okay na yan. Ito pa yung magamit. Ibababa muna namin. Current situation. Pagod na ni Harry. Ayun, napasok na namin yung sofa. Ayan yung sofa. Tapos, ito yung mattress. Maghahakot pa kami ng malalaki, nakakapagod. So yun, bumalik na kami dito sa bahay nila Christine para maghakot pa. Ito pa yung malalaki. Pagod ako, be. Lamig-lamig, pinagpawisan ako. Yan pa. Dami pa. Second batch. Ayan na yung mga luggage namin dito na ibang gamit. Yung box na malalaki. Uy, nakakapagod. Ang hirap maglipat na gato kalamig. Yeah, ito na yung sofa. I-set up na ni Harry. Siya na bahala dyan. Mabubuo yan. In 3, 2, 1. Panis. Buo na agad. Madali lang naman siya buuin. Hindi na kailangan ng screw. Ikot-ikot lang. So yan, may sofa na kami. Bagay na bagay lang sa living room. Kasi maliit lang. So ayan, ang i-assemble naman ni Harry yung shower caddy. Siya na lahat gumawa dito. Ito naman yung bed din. Kanina bumaba kami para kunin yung bed. Kasi hanggang 12 lang yung pag-move. So kailangan na madala yan. Ayan yung mga kailangan pa namin ayusin. Madami pa dun sa bahay nila Christine. Hindi pa namin nakukuha. Baka bukas na. Yan pa oh. And yung ref na wala pang laman. Pero iba na ilagay ka na dito. Yan yung asuka, toyo. Tapos ito, dito yung
coffee station ni Angel. Sa kanya daw yan. Huwag daw pa kailaman. Ayan, nalagay ko na yung ibang mga dilata dyan. Kung ayaw ni Angel dyan, bahala na siya mag-iba niyan. Mag-ayos niyan. Basta nilagay ko na dyan para hindi rin pakalat-kalat ito sa sahig. At least, yung box na naitupi na ng ganyan. Hindi na nakaharang dun kanina. Ito nakaharang yung kanina eh. At ayan, si Harry. Nice na yung shower caddy. Ayan, nice na Harry shower caddy. Ganda. Pinababaan ko lang kasi di ko abot. Ganyan lang, be. Tapos, ito nga pala yung binili namin sa Foxhole na parang throw blanket. Ilalagay ko dito sa sofa. Try natin kung maganda. Ngayon, naayusin ko naman yung mga baso. Ilagay ko dun. Yung mga coffee mug at saka kung anik-anik ni Angel dyan. Baka dito yung baso, hindi ko alam. Basta, bahala na si Angel mag-ayos yan. Tayo pang kalat to. Pagod. So, nandito yung mga maleta namin. Dito ko muna nilagay kasi titignan pa daw ni Angel yung mga laman yan. And ilalagay namin sa storage yung mga kailangan ilagay. Ito yung cabinet na inassemble ni Harry. Makikita nyo sa vlog. Makikita nyo, may video siya. So, ayan. Ito yung ano ba to? Bed frame. Mamaya, i-assemble na din yan. Time check. Mag-11:30 na and may pasok pa ako mamayang 2. And si Inkle tsaka si Christine ata pupunta dito. Kasi magdala ng pagkain. Nagugutom na si Harry din. So, ayan. Dahil pa kami nga ayusin, nakakapagod. Tapos bukas, Sabado, may pasok din ako 1 to 9. Usually kasi ang day off ko is Monday tsaka Tuesday. So, hindi nag-a-align sa off ni Angel. So, nahirapan kami minsan mag-ayos. Pero baka bukas, one naman kami pasok ko. Baka mamaya, pwede kami magpuwet kasi one naman ang pasok ko bukas. Nahirapan magsalita yan. Sino kaya naglalakad na yun? Hirap na hirap. So, ayan mga kabans, already nearly 3 AM habang nag-edit ako ngayon. And anak Shoti, wala palang audio kasi nakakonect siya kay Aster. So, basically, ang sinasabi ko lang at this point is hindi ko nasamahan sila nung morning kasi nga may pasok tayo. And at this point, nagpaalam ako sa work ko na I'll be gone for like 1 hour and 30 minutes kasama na yung break ko kasi nga pupuntahan ko sila and pupunta ako sa unit. So, sobrang lamig ngayon and naka-puffer coat tayo. Ayan, di ko na talaga alam pinagsasabi ko nito. So, at this point, papunta kami sa A&W and McDonald's kasi nga, bibili ng food sa dalawa dahil sila yung punong abala talaga sa pag-aayos sa condo. And si Harry talaga yung pinaka nag-help sa amin na mag-build dun. Hi, Shin-chan. So, itong water bottle na to, naiwan siya kay Aster. And ito yung sinasabi ni Tito Joe na, ayun, nanigas yung mga tubig na naiwan namin sa car. So, basically, ganito talaga kalamig. At this point, alam ko nasa -13 this morning. So, ayun, sobrang lamig talaga. And buti na lang may naiwan na water bottle kay Aster. At least napakita ko sa inyo na sobrang lamig. So, ayan, papunta kami nito sa McDonald's yata or A&W kasi nga magpe-pick up ng food. And then, ayan, nag-drive-thru lang kami para mabilis din. And, ayan, si Christine nag-order siya that time. Tapos, ang in-order ko lang is nuggets. Tapos, yung sa dalawa, ang order nila is burger. Hindi ko talaga alam pero pag-update ko nung phone ko, pag kino-connect kay Aster, nawawala ng audio. So, this is me trying na mag-video and I look like a hot mess kasi nga kakagising ko lang yan and nag-work ako since 9 AM and at that time, nasa around 11:30 na and pabalik na kami ng condo at this time. So, ayun, puputulin ko na tong video ko kasi hindi ko na talaga alam sinasabi ko dyan. So, ayan, dadala tayo ng food. So, ayun. Pero kailangan daw pala namin, update lang. Kailangan daw pala namin bumalik sa bahay before 1 PM. Kasi si Bianca maliligo pa. May pasok pa siya ng 2 PM hanggang 9. A few moments later.
So, dito na tayo sa unit and ayan, nakabuo na. Ito dapat dun yun eh. Pero sabi ko lang kay Bianca. And ayun si Buddy. Ayan na si Bianca, oh, nakabuo na yung sofa. Oh, taray! Carpet. And ayan, makalat pa. Pero ayan, kulang pa nga nito. Bibili pa ako ng 2 gray. Tapos, ito yung binuo ni Harry kahapon. And, ipapakita ko sa inyo ang kanyang vlog in 3, 2, 1. What's up, Adventure fam? Everybody's busy at work today. I'm not. So I figured I'd help out by building some IKEA furniture. I believe I'm working on their dresser today. And honestly, it's way easier with one person. Just gotta hammer through it. So anyways, I got my Red Bull. I got the IKEA furniture down here. So let's get into it. So as you can see, I have all the different pieces organized and laid out separately here. Sorry in advance, Angel. I used your little coffee holder thing. Don't worry, I'll wash it later. But anyways, let's get back to building. All right, a little life pro tip with building IKEA furniture. You can use a drill. It will make things a lot faster. IKEA doesn't always recommend it because you might over tighten and break things. But there's a quick way to fix that. If you set the clutch on your drill to like 3 or 4, it will actually stop before you over tighten and damage the furniture. So that's super awesome. And one more thing is make sure you pre-sort all your screws, bits and pieces that come with it. That way when you're building something, it's right there, you can grab it. It's so easy, you don't have to find it later. Makes things go a lot faster, a lot less frustrating. Now let me show you that real quick. All right, as you can see, behind me I have the frame built. Now I just need to build all the different drawers. But I'm running out of storage, so you'll see the finished product in 3, 2, 1. And there it is, the mom dresser, finally finished. Finished my Red Bull, done for the day. So, ayan, tapos na kami mag-lunch and unbox na nila yung bed frame. Ayun yung itsura ng bed frame. Oh. Diba? Ito, supporting character. Tapos yung mga yun, ayusin pa namin yun kasi dadalhin namin sa storage yung iba. Pero sabi ko, lahat muna idala dito. And ito yung mattress. Sana okay siya doon sa bed frame. Ayun na, that's the whole bed daw. Tsarang headboard, ang ganda. And then, ayan ang parts. Ayun na, yung supporting character. So, ayan, update. Ito naman ang binubuo niya. Ayan, pero mabilisan na lang yan kasi may pasok na siya. Oh. Hindi na kaya 12:55 12:55 na. So, ayan, uwi na kami. And Harry is building the bed frame. Mauna kami kasi nagmamadali na to. So, ayun, babalik na kami sa bahay. Nagpaalam ako hanggang 1 p.m. lang. And, ayun, para makagawa na tayo ng presentation. May work pa ako till 5 p.m. Sige ba yun? Ayun, naka-short lang tayo. And yun na si Aster. And balik na lang kami mamayang gabi para mag-ayos ulit. Ito hanggang 9 p.m. pa eh. After work ko, babalik kami. So, ayan. Dito na tayo sa bahay and back to work na. Working ako, kita nyo naman dito. And ayun si Bianca, tapos na.
Pasok na siya. Hanggang 9 PM yan siya. So, pilitin natin mag-vlog si Kabayan. Update mo kami. Ayun, pagod na daw siya. Bye. A few moments later. What's up mga kabayan? Update. So yun, break ko lang sa trabaho. Pagod na ako. Kanina pa ako gising. Kanina pa ako nagbubuhat-buhat. Hanggang trabaho nagbubuhat pa din ako. Pagod talaga sa kanan ng likod ko. So ayun, dami na nagawa ni Harry. Nag-update siya dun sa parang GC namin sa iMessage. So yun, thank you Harry. Grabe, siya na lahat gumawa nun. What's up, Adventure fam? It's day 2. Everybody's back at work and I'm off again. So I'm gonna build some more IKEA furniture. Today we got the Bagabo, however you say it. It's a wireframe shelf. And let's just jump into it. So this is the start of it here. Got my coffee, most important thing. And I'm gonna see how quickly I can do this. It looks pretty easy, to be honest. Guys, I messed up. I put the shelves in the wrong order, so there's missing holes and things, so I can't attach this. So I basically gotta take a couple pieces apart and put it back together. I'll be right back. A few moments later. Alright, I fixed it. Bagabo is complete. I'm gonna take a little break, drink some coffee, and then I'll be back at it again with another piece of furniture. Alright, what's up? I got one more thing to build. The Gersby bookshelf. Seems pretty straightforward. Probably shouldn't be too bad. And here we go. Another tip, guys, always have a spare battery. My drill died. Oh, it's going a little bit. But I don't have a spare battery, so I'm gonna do everything by hand now. Oh well. I'm stuck using this thing instead of a drill because I forgot to bring a spare battery or charge my previous battery. Alright, that's the bookcase done. And I think that's it for now. See you later. Ayan na, nakatayo na ang malaking Santa Claus nila Christine. Sobrang laki, tingin nyo, naging unano yung isang Santa Claus. And dala-dala ko tong plates at saka bowl. Para just in case na pumunta ng condo, dala-dala ko na to. Yan. So, ayun mga kabayan, it's already 5:45 and katapos na ng work, tapos naligo lang ako and then tinawagan ko yung bell. Kasi yung internet, kasama siya dun sa unit. So, wala kami mababayaran sa internet kasi may partnership sila. And ayun, ngayon pupunta muna kami sa No Frills. Bibili lang tayo ng pork.
So, papakita ko sa inyo si Kabayan kasi nga doon siya nag-work. Yung isa sa mga work niya. Kasi 75 talaga yung work. Si OA. That, ano lang, 12 lang. Joke. Dalawa na lang yung work niya. Dati, dapat 3. Kasabi, baka naman yung jowa ko pag uwi, mahihimatay na. Baka di na rin makauwi yun. So, sabi ko sa kanya, kung ano yung comfortable siya gawin. So, willing naman siya i-keep daw yung 2 jobs. So, ngayon, punta natin siya sa No Frills. And magpipick up lang tayo ng meat. Tapos ibabalik natin dito kay tita. Kasi magluluto si tita. Tapos babalik tayo ulit dun sa apartment. Kasi mag-run tayo ng ilang errands. Para makompleto na rin yung sa condo. Although hindi pa talaga fully set up. Kasi nga magulo pa. And ayun, isingit ko na rin. May mga ilan na nagtatanong. Thank you sa mga naka-appreciate nung place namin. Kasi maganda talaga siya. Upgrade talaga siya for us. So, ayun nga, may ilan na nag-comment kung magkano, aside sa na-appreciate nila na maganda. Pero, napag-isipan namin, na kasi hindi naman siya ambagan. Chareng. So, for financial confidentiality na lang din siguro. Pero, bibigyan ko kayo ng range, syempre. Yung range dun sa, kasi nga, low-rise siya, pero maganda yung condo talaga. Ang range niya is nasa 1,900 to 2,700. So, yun yung range nung condo, pero hindi pa kasama yung utilities, ganyan. Ang included lang is parking, yung amenities nga, meron siyang gym, may party area, may co-working space, may pets pa. Yun yung mga ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na vlog. Sabi ko nga sa inyo, magsasettle muna kami. Tapos, itutour ko talaga kayo dun sa whole area, like whole building. Kasi maganda siya. Unfortunately, hindi na ako makaka-access sa party room, pero may na-save ako na video. So, sa mga yun na lang din yung i-include ko sa condo, full condo tour natin. Basta ganun. So, ayun, ayun yung range, and then yung internet nga is free. Tapos, modern na siya, very modern na yung unit. Like, automated na lahat. Kapag may bisita ka, titignan mo lang dun sa screen. Tapos pwede mo silang i-call mo lang yung number ng unit, tapos pwede mo silang papasukin kahit nasa taas ka pa. Di ko lang alam kung ganun din sa iba kasi nga first time din talaga namin to. Pero ang hindi lang pwede doon is mag-Facebook sa monitor. Pero yun, very talaga siya, modern, like sobrang techy nung building. And kita nyo naman yung susi namin is key fobs lang. So ayun, sana nasagot ko yung mga ilang nagtatanong. And puntahan na muna natin si Kabayan. Let's go! So, ayan. Dito na tayo uli sa kadiliman. Charing. Ayan. Pero wala dito nung kagaya sa... Ewan ko kung nanonood kayo ng balita sa Pinas. Yung kagaya sa Calax. Calax ba yun? Oo, Calax nga. Cavite, Laguna. Walang ganun dito. Ganyan lang. Madilim lang talaga. Pero baka mahimatay ako pag may kagaya na sa Calax. So, andito na tayo sa No Frills. So, ayun mga kabaan, dito na tayo sa No Frills and pasok na tayo. Tingnan nyo, may bakas-bakas pa ng yelo. Lamig, pero nakaganto ako. So, guluhin natin yung nagtatrabaho sa meat section dito sa No Frills. Ay, wala. Sa loob yata. Ayun nga, nagtutulak oh. Hindi yata nagtutulak, naghuhugas yata. Nakapangpalos pa yan, nakap. Yan na, tinawag na. Nay natin. Ma'am, pa-order ma'am. Wow, masungkit mo naman. Masungkit mo naman. Namiss ka lang namin. How much is it for the whole thing, ma'am? Galing naman ang bebe ko. Bebe ko yan. So, ayan, naka-discount pa nga tayo. $16, tapos ginawa na lang 15, tapos yung isa 40. Ginawa ang 35. Mabait hindi si Bianca, yung kasama niya yung mabait. Yun yung nag-price. So, ayan, nakabili na tayo and babalik muna tayo sa bahay kasi magluluto pa si tita. Sobrang lamig. Kaya ko ginanto yung angle nung cam para makita nyo. Parang vape. Ayan pa, balik na tayo uli sa bahay kasi magluto pa si tita. Hindi ipe-prep niya kasi yung isang slab nung meat
ipe-prep niya for party nila bukas. So, kailangan nating iuwi muna bago tayo maggigagala. And, ayun nga, diba, sabi sa inyo nakaka-proud si Kabayan kasi hindi talaga mapili sa trabaho yun. And yung isa niya pang work is labor din. Tapos nung nag-try siya magpa-help, ang sabi niya is ayaw niya ng mga office, ganyan, kasi mas gusto niya yung gumagalaw talaga. So yun, nakaka-proud lang kasi hindi talaga siya mapili sa trabaho. Which is yung mga ganyan niya, makakatulong talaga sa amin ng bonggang-bongga. So imagine if yung ginawa ko is mapili sa trabaho, diba, like office job lang, parehas kami. So mahirap yung ganun. Kaya grateful din talaga ako sa tao. Ang liit-liit pero ang daming kayang gawin. Nakakabwisit lang talaga minsan. Hindi pala madalas. Chareng. So ayun, yun lang naman. Ayun lang yung isi-share ko sa inyo. And balik muna tayo, tapos sama ko kayo kung saan man kami mapadpad after. Kasi maga pa naman, 6 pa lang naman, and 9 pa naman magsasarado yung mga stores dito. So let's go home. Update mga kabayan, nandito na tayo sa ating first stop, ang Canadian Tire. Ayun, may bibilin lang si Christine for bahay and dun sa bagong nilang car na si Alex, the Volkswagen. And magda-$3 tayo after. So, samahan muna natin siya. Sana wala akong ma-pick up dito. Yung kamay ko pa man din na mamagnet minsan ng sale. Charay. Ayun mga B. Ang dami na naman naka-sale kasi pa Boxing Day sale na. Pero, mag-washroom muna tayo. Hayaan ko muna si Christine mag-ikot-ikot at bili ng kailangan niya. So, ito na yung mga binili ni Christine. And bumili siya ng chocolate. And puntan tayo ng next store. Oh, ayan pa pala, may humahabol pa. Oh, ayan. So, ayan, dito na tayo sa next stop, $3. Tapos andun lang yung Walmart. O, diba? Amazing. So, ito yung kukunin natin sa $3. O, diba kanina $3 dun sa Canadian Tire. At least dito $1.50 lang. So, ito na. Ito yung sa pang, yung sa table sa Center Island. Tapos, ito yung pang, nakalimutan ko. Yung parang Ottoman. Ayun, dun sa Chase pala. Yung kadugtong nung sofa bed namin. Ay, sofa lang pala. Hindi sofa bed. So, ayan, nadagdagan na yung mga shanse chopsticks kasi mas mura nga dito. A few moments later. So, dito muna tayo Starbucks bago tayo mag-Walmart. And gumunguya pa akong chocolate. Magka-coffee muna tayo and Friday naman. So, pwede tayo magpuyat at manood ng Drag Race Philippines mamaya. Ayan, ang white chocolate mocha para gising tayo hanggang 7 AM. Tsaray. Thank you so much. Ayan na ang ating hopefully last stop, Walmart. Tingin tayo ng basurahan kasi yung basurahan namin sa condo dun sa ilalim ng sink is mababa. So, ayun, magtingin-tingin tayo. And mag-check din ako nung pwedeng ilagay doon sa may display something. Kasi di ba may open na part doon. Ewan ko kung naaalala nyo. Pero ayun, let's go. Ang lamig. Mumusok yung bibig ko. Ito na yata yung pinakamalamig na na-feel ko dito. Kasi last year, negative lang. Yung mga negative 2, negative 3. So, let's go. So, ayun mga kabayan, update lang. Pinag-iisipan ko pa kung alin dito. Or kung bibilin ko rin tong Taco Cat. Ano to? Taco Cat Goat Cheese Pizza. So, $11 kasi itong taco. Tapos yung Spot 8, nalaro ko na yun kasama yung ate ko sa Pinas, sila ate Dian. So, check muna natin para additional sa board games collection natin. So, cart update. Ito, i-check namin. Ito pala, i-check natin yung price. Tapos, NK Christine yan. Parang may sagip ka pamilya na naman. Sobrang daming ng sobrang linis ng plato nila for sure. Tapos ito yung basurahan na sobrang sakto lang. 17 3/4 yung height niya. 18 lang kasi mag-fit dun sa ilalim. So, ayun. And amazing yan. Naaangat yan. Yan. Sana naman matuwa naman sa akin si Bianca. Lagi na lang siya visit sa akin. Yan. Shout out kabayan. I love you. Charang. So, ayun mga kabayan ang mga pinagbibili natin. And ayun, yung cheese grater. Yan lang naman. So, ayan, uuwi na tayo at sa bahay tayo magde-dinner. Kasi nagluto si Tita Fe ng masarap na pork steak. Nag-yelo na. So, ayan, hindi ko nakita kung anong oras na. Pero mag-9 na yata or mag-8 na. And pauwi na rin si kabayan yan. Pero tayo ay uuwi na muna.
Yon mga kabayan, update lang. Dito na tayo ulit sa bahay. And si Bianca, nag-update na siya. Pauwi na rin siya pero naggas lang. For the first time in forever, siya nagpagas. Kasi ako lagi nagpapagas or magkasama kami. So ayun, antayin na lang natin siya sa bahay. And ang lalaki mo Santa Claus dito. Malaki rin kaya pamasko niya ni Santa. So ayun, ang bango, naaamoy ko na yung pork steak ni tita. Pumasok na tayo at mag-dinner. I-update ko na lang kayo mamaya pag andito na si kabayan. Let's go. A few moments later. Andiyan na si kabayan. Pagod yarn. Yun na ang aming dinner. Ito pa, ibang presentation. Sarap. Let's eat! So, dito na kami sa baba. Tapos na kami mag-dinner. And manonood kami ng Drag Race. So, ayun mga kabayan. It's already almost 1 or 2 a.m. na. And medyo quiet na lang ako kasi tulog na sila tita. And tulog na rin si Bianca. Yan siya. Tulog na siya. Kakatapos lang namin mag-transfer nila Harry ng videos. So, in-effort talaga niya mag-vlog. Super nakakatawa. Aside sa pagtulong sa amin. And, ayun. Ayun, almost tapos na yung mga hakot namin. Unting-unti na lang. Siguro mga this weekend ang goal namin is matapos na. So, sobrang grateful talaga kami kila Harry and Christine for helping us. And then bukas, darating ang mga burikats para tulungan kaming mag-unpack naman. So, ayun. Basically, yun lang naman yung mga ganap natin for today's video. And si Bianca tulog na nga kasi nga parang basically 9 to 9 din siya today. Kasi 9 a.m. andun na sila. Dahil yung moving in nga kanina is 9 to 12. And then may pasok siya ng 2 to 9. Kaya pagod na rin siya. So, i-update ko na lang kayo bukas ng mga kaganapan natin. And I'll keep this outro short na kasi kailangan ko ng humiga at i-edit tong video na to. So, ayun. Thank you so much for watching mga kabayan. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok at I am Angel Aquino _. And thank you so much for watching mga kabayan. See you on the next one.